Soundbite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito. Sige, Tele, paki-play please. Yung kasi, yung sasabihin na galing kay boss, yung tindahan, kakayamot. Di nila alam kung gaano kasipag si Ate Yayin. Wala nga mong di-opyo. Kainis. Ayan mga kababayan, ito nga pong dating driver ni Saldico ay umiiyak na nagsusumbong or nagbubulgar dito patungkol nga po sa kanyang nalalaman dito kay Saldico, mga kababayan. Ayan na po, no? At ang iba pa pong mga detalye patungkol dito kay Saldico ay papapakinggan po natin dito, exclusive po ito ng DZMM. Kaya lang mga kababayan, tinabunan na lang po natin yung screenshot na yan po yung driver ni Saldico, sapagkat alam nyo naman po natin, mga kababayan, itong ABS-CBN ay talamak po ito sa, talamak ito sa, tawag nito, yung pagka-copyright. Kaya tabunan na lang po natin ng ganyan. Wala namang nakasulat dyan na ABS-CBN, So, i-play lang natin ang video. Ngunit malalaman po natin ang buong detalye na ito mga kababayan kung hindi po ninyo i-skip ang buong videong ito. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang ating pag-uusapan at patungkol po dito sa pagsuplak, pagkastigo ng Korte Suprema dito nga po kay Marcos Jr. na patuloy pong nagnanakaw at nagbubudol sa mga taong bayan sa pamamagitan po ng PhilHealth Funds na hindi naman po pera ng gobyerno, pera po ito ng taong bayan, mga nagbabayad ng PhilHealth, ay ninakaw po nila. At malalaman po natin dito mga kababayan kung paano po ito nila nagawa. Mayroon pong isang abogado na mayroon po tayong babasahin, mayroon po siyang pinost. Paano ba ito nagawa? Kasi napakatalino mga kababayan, di ba? Dahil parang lumalabas nga dito na hindi po, or walang pananagutan, hindi pa po kakasuhan dito si Recto at itong si Marcos Jr. Paano nangyari ito mga kababayan na tila baga parang ang illegal na gawain naging legal? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan at matutunghayan ninyo sa buong detalye ng videong ito kung inyo pong patatapusin. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat na walang sawang sumusubaybay, nagsusuporta sa ating channel. Mapabasher, trolls, lalo na po ang ating mga regular or solid supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan sa panonood ninyo. Nag-subscribe man, nag-like man, nag-share, basta nanood po kayo, maraming salamat po. Diretso na po tayo mga kababayan. Unahin na po muna natin itong video na ito mga kababayan. Alamin po natin ang detalye. Nasaan ba si Saldico ngayon? Ano ba ang kanyang galaw noong mga panahon, nang hinahanap siya, paano ba? Malalaman po natin mga kababayan kasi mayroon pong nakuhang exclusive interview, dito nga po sa mga nakalapit or nakasama ni Saldico while nasa ibang bansa, sa France, sa ibang bansa mga kababayan. Dinitalye po dito kung saan-saan po napunta or nagpunta itong si Saldico at ano po ang kanyang mga ginawa habang nagaganap na po dito ang mga investigasyon, habang nagaganap na po dito yung pag-wonder or pag-ano ng mga taong bayan na nasaan na yung pera sa flood control mga kababayan. Dahil marami na po ang mga nangyari, at kailangan na po si Saldico dapat magsalita patungkol dito. Ang kanyang mga nakasama mga kababayan, nakuhanan po ng exclusive ng interview ng DZMM. Hindi ko lang po pwedeng papanood sa inyo dahil ika-copyright po tayo. Ayan po mga kababayan. Okay? Pakinggan nyo na lang po mga kababayan ng background. Exclusive. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Mga kapamilya, natatandaan niyo po ba yung ating exclusive interview kay alias Joyce noong pong Martes na nagbunyag tungkol sa mga naging galaw ni dating Congressman Zaldico sa Paris? Ngayon, nagsalita na po yung nabanggit niyang driver ni driver Nico na si Toto Sarabia tungkol po sa naging pagseserbisyo niya sa dating kongresista. Yan ang ihahatid sa atin ng ating Europe correspondent na si Rose Eclarinal kasama ang The Filipino Correspondent Network o TFC. Miss Rose, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas
Yes, umamin ang dating driver ni Zaldico. Yes, umamin po ang dating driver ni Saldico, mga kababayan. Pasensya na kayo, hindi ko po hindi talaga ipakita sa inyo. Pero naririnig nyo naman, siguro. At ang sakit lang sa tainga ng umpisa nila, mga kababayan. Ang sakit sa tenga, no? Pasensya na kayo doon, ha? Okay, tuloy natin, mga kababayan. Umamin daw po ang itong driver ni Saldico, ha? Panoorin natin ano bang inamin ni driver ni Saldico. Sa Paris na huli silang nagserbisyo sa dating kongresista noong Panghulyo bago pumutok ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control project. Oh, mga kababayan, ha, bago pa daw pumutok ang insertion dito nga po sa flood control project, uli silang nagserbisyo noong July. Alam niyo mga kababayan, noong July, kung ating matatandaan, doon po ito pumutok dahil nga po sa nagsabi itong si Marcos Jr. sa kanyang suna na mahiya naman kayo. At siguro naman, alam naman po ng lahat, ang sinasabihan niya ay ang mga kongresista na mahiya naman kayo. At kasama doon yung kanyang anak, mga kababayan, kasi congressman din ang kanyang anak. At ang kanyang pinsan lalo na si Martin Romualdez, di ba? At lalo na rin ito si Saldico. Tuloy natin, tuloy pa. Sa exclusive interview ng The Filipino Correspondent Network PFTN kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver ni Ko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nadadawit ang pangalan niya kay Ko, nais niyang linawin na ang lahat ng naipundar niya ay galing sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Sa report namang nakalap ng The Filipino Correspondent Network sa Paris nitong Setyembre, sinabi ni Elias Joyce na dating nagtatrabaho sa pamilya ko na alam ng ilang Pinoy sa Paris na pag-aari ni Zaldico ang bahay sa 31 Avenue Montan noon pang 2022. Nasaksi Oh, yun mga kababayan, ha? Talagang totoo pala na may pag-aari sa Paris itong si Saldico noon pang 2022. Yaman pala talaga ni Saldico, mga kababayan, ano? Tuloy. din daw niya ang magarbong buhay ng dating kongresista at ng pamilya na nagpasara pa umano ng Burberry shop para sa private party ng anak taong 2023. Nagpasara pa ng party ng kanyang anak noong 2023. Wow, talaga naman, biruin mo, magpasara ka ng isang establishmento kahit dito nga lang sa Pilipinas, di ba? Magpasara ka ng isang restaurant, aba, malaki-laki ang babayaran mo dyan, di ba? Para exclusive, kayo lang ang nandyan sa loob ng isang establishmento. How much more pag Paris pa? Mayroon nga akong kakilala di ba? Nagtatanong sila bakit napakamahal ng mga hotel dyan sa Paris nang napunta sila. Abay, alam mo yung sagot sa kanila ng mga receptionist doon sa Paris. No? Ang sabi pa nga kababayan, you are in Paris. So, ibig sabihin, pag sinabing nasa Paris ka, ay talagang napaka-high talaga mga kababayan. High yung mga bilihin. Mataas yung mga commodities, mataas yung mga pabayad sa mga hotel or mga establishment. Okay? Hindi po high na sinasabi ni Super Ate, ha? Okay, tuloy tayo. Huwag masyadong high blood. Okay. Sa ngayon, wala umano ang anino ni Ko sa Paris at wala rin umanong alam ang dating driver sa maaaring lugar na kinaroroonan ni Ko. Sa Paris man o sa Europa, kasama si Maan Rivera at Bong Agustines, Rose Eclarinal, DZMM Teleradio, Paris. Miss Rose? Rose? Miss Rose? Miss Rose. Can you hear me? Magandang umaga. Ayan. Oo, good morning. I-play lang natin yung soundbite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito. Sige, Tele, paki-play please. Yung kasi, yung sasabihin na galing kay boss, yung tindahan, kakayamot. Di nila alam kung gaano kasi pag si Ate Yayin, wala nga hindi. Kainis.
Yung po si Toto Sarabia, na interview po ni Miss Rose. So Miss Rose, ang malinaw, itinatanggi niya lahat yung akusasyon na until tong recent na mga months and weeks, pinagdadrive pa rin niya si Zaldico. Hindi na daw. Tama yan. Ang sinasabi niya, huli silang nagserbisyo kay dating Congressman Ko noon pang July. At wala na rin daw siyang kinalaman kung nasaang lugar ngayon si Zaldico, kung siya man ay nasa Portugal. Robert and Steve, bibigyan rin natin ng pagkakataon si Toto Sarabia na makausap ninyo. Ibibigay natin ang pagkakataon sa kanya na maipaliwanag din yung kanyang panig, kasi nga masakit daw para sa kanya na binulgar ang kanyang pangalan at tinatanggi niya na walang katotohanan na nagsiservisyo pa rin siya kay dating Congressman Zaldico. Sir Toto? Hindi na naman mga kababayan, hindi makakonek. Nawala. Okay, Nawala. Kasama mo siya ngayon, Miss Rose? hindi ko po siya kasama ngayon. We'll try to patch up again. Oo. Pero may isa ka pang nakausap, si alias Joyce. Tinan mga kababayan, kakausapin sana yun ito totoong driver na to ni Zaldico dyan nga po sa Paris. At sinasabi nga niya na hindi na raw siya driver ngayon at hindi niya na po alam kung nasaan na ngayon si Zaldico, mga kababayan. So yan po ngayon ang kanyang sinasabi, may pagtatapat dito sa exclusive interview nito ng DZMM. Ang tanong na lang natin dito mga kababayan, kung ano pa ba ang kanilang mga nasaksihan at nakita dito kay Zaldico, no? Okay, pakinggan po natin mga kababayan sapagkat may isa pang nakausap daw po sila na ito, mas detalyado na naman po ang mga kinikwento kung ano po ang naging galaw ni Zaldico dyan sa ibang bansa. Panoorin natin, pakinggan natin. Ay pa-play lang natin ito, Miss Rose, sandali lang po. Naging sakim siya sa kaban ng bayan. Ayan. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito. Wow, nandun daw po sila sa Paris, France mga kababayan at kinuha daw po nila yung Bulgari Hotel. Buong pamilya. Oh, tuloy. Malapit sa St. George. Malapit daw yan sa St. George, yung Bulgari Hotel. Tama ba yan mga kababayan po natin? Alam ko may mga viewers po tayo dyan sa Paris, no? Tama ba yan? Sinasabi ni Madam na ang Bulgari Hotel ay malapit sa St. George. Tapos, yan daw po mga kababayan ay tinirahan or pinuntahan nito pong buong pamilya ni Zaldico. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. Wow, talagang napakamaraming pera at mayaman pala talaga itong si Zaldico, sapagkat siya po ang nag-service sa kanila nang pumunta daw po ito sa Zaldico sa Switzerland. Nag-hire sila ng Mercedes-Benz at may sariling driver pa. Complete dos ricados. Kaya alam ko, it was the first time that Zaldico na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Tapos nabigyan ko siya ng driver na mag-a-assist sa kanila. Yun. It was a late 2022 nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Monten. 31 Avenue Monten. Tingnan nyo po yan mga kababayan. Binili daw po yan ni Zaldico. 31 Avenue Monten. Hindi ko alam kung ano yung Monten ng spelling na yan kasi hindi pinakita dito mga kababayan. Kundi itong 31 lang po nabasa natin. Now, late 2022. Alam nyo mga kababayan, connect lang ito doon sa sinabi mismo ni Diskaya na nag-umpisa silang yumaman or kumita ng malaki dito nga po nang napunta sila rito sa pagkukontrata sa mga flood control. Mga kababayan, natatandaan nyo ang mga interview dito sa mga Diskaya, sinasabi nila nag-umpisa ang kanilang yaman dito nga sa 2022. Ito naman si Zaldico mga kababayan nakabili ng pag-aari diyan sa Paris,
at nagawa niya yung mga maluluhong pamumuhay kasama ang kanyang pamilya, no? Na nagpapasarapan ng isang establishmento noon ding 2022. Sino na ba ang presidente ng 2022? Mga kababayan, this is connect the dot. Ano ho? Fill in the blanks. O, kayo na ang dumugtong. Comment nyo dyan sa comment section. Tuloy natin mga kababayan. Yes. And then after that, earlier part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. Iyon mga kababayan, nung 2023 naman daw, bumili naman siya ng isang Mercedes-Benz. At ang namamahala ng kanyang Mercedes-Benz ay isang Filipino driver. Baka ito yun, mga kababayan, ano? Baka siya yun, baka yun, ito yun, si Sir. Na tinatanggi niya na ngayon na hindi na siya driver, no? Tuloy pa natin. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Mylene Ko na ginanap sa Rome. Naka-private plane sila, pamilya, from Paris to Rome. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Kita nyo mga kababayan, detalyado po ito ha. Nagkaroon sila ng second vow, no? Or ikalawang panunumpa bilang mag-asawa siguro. Papunta po ng Paris, papuntang Rome or Italy. Tapos, mayroon din po silang ano, no? Doon nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. 20 Mercedes with driver. Saan kaya galing yung pera na pinang-hire nila sa 20 Mercedes at saka mga drivers? Siyempre, alam nga naman yung mga 21 Mercedes, isa lang ang driver noon. So 21 din, di ba? Unless kung itong mga Mercedes na ito ay mga puro electric or wala ng driver. Pero sinabi naman ni Madam na may driver. So saan kaya kumuha ng pambayad ng driver, pang-hire ng Mercedes-Benz itong si Saldico? So ito po yung tinig naman ni Miss Joyce na siya din yung nakausap natin nung nakaraan na nagbulgar nga dito sa mga ilang individual at sinasabi nga niya na yung naging transaksyon ni Zaldico. Miss Rose, bukod dito, so kung itinanggi, meron pang ibang pangalan may dalawa pa siyang binanggit na pangalan si Miss Joyce. Sumagot na din ba yung dalawa na yon, Miss Rose? Hindi pa sila sumasagot. Ang lumapit sa atin ay para ng kanyang pangalan ay si Toto Sarabia. Yung anak kasi ni Toto ay nagda-drive din kay dating congressman ko. So, sisikapin natin kunin pa yung binigit nila isang pangalan para mabigyan ding linaw kung may maidadagdag pa silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni dating congressman Saldico. Pero I will try my best na matawagan ko uli si Toto Sarabia para makausap ninyo siya. Okay? Babalikan ka namin mamaya, Miss Rose, para makausap natin at kasama ka after ng ating newscast. Miss Rose, for the meantime, maraming salamat po, ha? Balikan ka namin. Yan po si Miss. Yan po mga kababayan, ang exclusive interview ng DZMM patungkol nga po dito sa mga nakasalamuha, driver ni Saldico, plus ito nga po mga nag-assist sa hotel nung sila po ay pumunta dyan sa Saldico sa Paris, no? At buong pamilya. Completos regados mga kababayan. At sinasabi pa nga dito, dagdag pa nila, itong umamin na driver na Saldico, yung anak din niya nagda-drive din para kay Saldico. So parang tumutugma doon sa sinasabi ni Madam, yung isang babae na nagsasalita na nag-hire daw ito sa Saldico or nakabili daw po ito nung 2023 taong 2023 ng bagong Mercedes-Benz. Diyan nga po sa Paris, sa France, no? At driver nga po nito ay Pilipino, pinamamahala sa Pilipino. Baka ito or kaya kanyang anak, mga kababayan. Ngayon po, itinatanggi niya na nagda-drive pa rin po sila kay Saldico. So, sinasabi niya nito, wala na daw po silang alam kung nasaan si Saldico ngayon. Pero malinaw, ayon dun sa isang interview na isa babae naman na nasa hotel, ay dinatalya niya kung ano po ang mga naging lakad at galaw ni Saldico dyan nga po sa Paris. Nagpunta ng Rome, Italy, para nga po mag-second vow sa kanyang asawa. At nag-hire nga po ng napakaraming Mercedes-Benz at syempre kasama ang mga driver.
At more or less, mga Pilipino siguro din mga driver dito, mga kababayan. So siguro, mabilis lang talaga malocate, Mabilis lang talaga malocate, no? Kung nasaan talaga si Saldico. Kaya lang ang problema, mga kababayan, alam naman po ng lahat na maaaring mabilis lang malocate itong si Saldico. Ngunit bakit parang tila baga hindi po ito masyado binibigyan ng pansin or halaga nito pong Marcos administration. Samantalang sa kabilang banda naman, itong mga kalaban nitong Marcos administration ay mabilis lang din naman nila napapahuli, mabilis lang din nila nakukuha, natutuntun kung saan lugar, mga kababayan. So, hindi po maiwasan dito natin at ng sinuman, lalo na nga po yung mga nagkikriticize dito sa Pangulong Marcos, na talagang magduda na itong Pangulong Marcos ay seryoso lang siya panagutin pag kanilang mga kaaway. Ngunit pagka kanilang mga kakampi, no? Kasi kung tutuusin, kakampi talaga nila yan si Saldico eh. Dahil ayon nga kay Saldico, nilalaglag na siya ngayon. Dati naman, sinabihan siya na mag-stay muna dyan. Kami na ang bahala dito. Aayusin nila. Kaso, hindi na talaga nila maayos dito dahil nga sa sobrang bigat na po talaga ng mga lumalabas na mga ebidensya at natutukoy na po talaga sila na sila po ang may mga pakana nito na pagnanakaw po ng pera ng bayan, hindi na po nila kayang i-sustain, mga kababayan. So, yan ngayon ang kwento. Malinaw, itong dating driver ni Saldico at yung empleyado dyan sa isang hotel sa Paris, France, ay may mga details na po na mga sinasabi dito. Sana ipaloob na lang ito. Imposible naman, hindi makikita, mga kababayan, sa dami ng mga Pilipino, walang makakapag-inform, plus sa laki ba naman ng Intelligence Confidential Fund nitong DOJ, di ba, Ombudsman, sino pa ba ang may mga yung Justice Department. Ang laki ng kanilang bilyon-bilyon nga eh. Di ba? Saan nyo ginagastos yung pera na yan? 125 million kay BP Inday. Hinahabol ninyo, pero sa inyo bilyon-bilyon pala, hindi nyo na hinahabol, hindi nyo inaalam. Sino bang binagyan ninyo rin dyan? Di ba? Yan yung baka si Pretzel din, o kaya si Potato Chips. Okay, mga kababayan, lipat tayo sa isang issue naman. Itong issue na ito, patungkol nga po dito sa PhilHealth. Pera ng PhilHealth, pera ng taong bayan, ngunit tinangkang nakawin ni Marcos Jr. at nitong direkto. Panoorin natin, mga kababayan, itong mismo na po Supreme Court ang kumastigo sa mag-among ito. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Nangangamoy 2025 GAA or GAA funds, budget, mga kababayan. Ito po 2024 po ito 2024 po ito, mga kababayan. So nauna nang inaksyonan ito. Susunod na siguro yung 2025, mga kababayan, dahil alam niyo naman po ang 2025 question din po ito nila Congressman Ungab at saka ni Attorney Vic Rodriguez. So nakabinbin pa po ang usapin tungkol dito, mga kababayan. Nauna lang po itong PhilHealth. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrat. Di ba, mga kababayan, kasi nga 89 po ito At mayroon pong natitira pang 29 billion na andoon pa, na nailipat pa nila. So ngayon, diretsa na po sinabi ng Korte Suprema, unanimous sila. Lahat po, wala pong tumutol dito. Nagsabi po talaga lahat na, ibalik nyo na yan. Huwag mo nang budulin, patuloy nang budulin ang mga Pilipino, Marcos. Di ba, nagpalabas ka na dati, sinabi mo, ibabalik na namin ito. Pumunta ka pa ng ospital, silip-silip ka pa doon Di ba? Tapos announce ka pa, papreskon ka pa. Sabi mo ngayon, ibabalik ko na ang 60 billion na ninakaw ko sa PhilHealth.
Palakpakan naman ang mga loyalistang tanga, oh. At ang mga pink tae, kakamputa, kakampuit, mga kababayan. Dilawang tae, kain suka, kain tae. Pasintabi sa mga kumakain din, ha? Palakpakan sila. Ang tuwa. May nabudol na naman may manabudol na naman ang boss natin. Palakpakan. Oh, ngayon ito na. Tigil-tigilan nyo na kami, sabi ng Korte Suprema. Ano sabi ng Korte Suprema? Ayan, no, mga kababayan. Teka lang, papakita lang ko sa iyo. Sabi ng Korte Suprema dito, ayan, no. Tama na ang palusot. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Tuloy, Korte, pasok. Ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Mahilig talaga sila sa singit, mga kababayan, ano? Ang hilig ng paningit ay ano? Rider or isiningit lamang. Di ba insertion din to? Nak ng teteng talaga. Nakakagigil talaga itong mga to eh. Ginawan talaga lahat ng paraan maningit eh. GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Okay, Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan nito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. Ayon pa sa Supreme Court, may grave abuse of discretion sa panig ng Kongreso at Department of Finance dahil sa utos na i-remit ng PhilHealth ang bilyong-bilyong pisong pondo. The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the DOF Secretary for technical malversation and/or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi naman ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ng pananagutang kriminal si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag na inilabas ng kalihim, sinabi nitong iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit rin ito na inilipat lamang ang pondo alinsunod sa mandato ng Kongreso at pahintulot ng mga legal agency ng gobyerno. Wala rin anilang pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsertipika bilang urgent sa 2024 GAA kung saan isiningit ang probisyon para sa lipat pondo dahil sinang-ayunan naman ito ng Kongreso. Hindi naman anila labag sa saligang batas na sumulat noon ang Pangulo. Ito rin kaya ang gagamitin na lusot nitong ni Marcos Jr. Sasabihin niya na wala rin siyang pananagutan doon sa 2025 GAA. Gagawin din kaya nila ito, mga kababayan? Mayroon din kaya sila rito patungkol, mayroon din kaya silang lusot? Kasi ayon dito, mga kababayan, may ginamit silang term parang funds yata yun extra funds ba yun? Mayroon sila ritong ginamit Tuloy lang muna natin to. Patapusin muna natin, balikan natin yung parang paningit nila, isiningit nila, mga kababayan, na word, no? Kasi mayroon po akong isisingit din doon, mga kababayan. May naalala ako. Tandaan nyo balikan ko mamaya. Naalala ninyo yung PI ni Tambaloslos? Naalala nyo po yung issue na yun, mga kababayan? Mayroon din po silang isiningit na isang word lang doon na malaki po ang magiging epekto. At mukhang dito na naman ngayon, mga kababayan, isang maliit na word lang din. Ang naging epekto nito ay 89 billion pera ng PhilHealth ang nawala sana sa Pilipino. Kay dating House Speaker Martin Romualdez,
upang pabilisin ang proseso sa pagpasa ng panukalang budget ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang health advocate na si Tony Leachon sa Korte Suprema sa naging desisyon nito sa kaso at sa mga petitioner na buong paninindigang ipinaglaban ang kasong ito para ipagtanggol ang pangakong health for all. Batay naman sa desisyon ng Korte Suprema, dapat ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth at idadagdag ito sa kanilang budget para sa susunod na taon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yon mga kababayan ang kagandahan dito dahil isang napakalinaw na po ng utos ng Korte Suprema. Ibalik ninyo yung 60 billion Marcos Jr. Unanimous ang decision namin, lahat kami. Pagkatapos, huwag mo nang pakialaman ang natitira pang 29 billion. At pagkatapos, ibibigay mo na yan sa susunod na budget ng PhilHealth sa susunod na taon. Malinaw yan. Baka naman hindi mo na sundin yan ha. Marcos Jr. ha, makinig ka na sana, utang na loob. Huwag ka nang masyadong sobra-sobra pang pagiging ano mo ha. Ito mga kababayan, balikan lang natin ha. Kasi sinasabi daw no, na isiningit ito, mayroon silang ginamit na term, no? Sabi nga rito, being a rider, a provision not germane or related to the bill's purpose. GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Iyon mga kababayan, fund balance palang ginamit na term dito. Hindi rin malinaw ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na Malinaw mga kababayan, ang ginamit pala nila rito na termino ay fund balance, no? Fund balance. Kumbaga mayroon pang balance, may pera pa. Yun daw palang ginamit nila mga kababayan, fund balance. Talaga naman ano? Talaga naman. Balikan muna natin saglit mga kababayan bago natin i-dissect or isa-isahin. Ayon dito sa isang abogado, may post po dito mga kababayan, paano ba ito nagawa ni Recto? Bago natin puntahan yon, may ipapaalala muna ako sa inyo. Mukhang katunog na katunog po ito doon sa PI ni Tambaloslos. Naalala nyo yun noon? Yung pinapapirma ang mga tao, mga butante, kailangan ang pumirma noon ay mga butante, registered voters. Diba? May mga ID dapat para alam palagan nila na registered voters doon sa barangay na yon. At sinasabi nga noon, may mga bigayan 10,000 na marami nang reklamo, yung iba binigyan ng 1,000, yung iba 1,500, yung iba 1,900. Diba? Ganun ang nangyari po noon mga kababayan. Naalala nyo yon? At alam nyo kung bakit ikinukunik ko ito dito? Kasi mayroon din silang ginamit na term doon na siningit, napakaliit lang. Alam nyo mga kababayan, kasi pagka nakalusot po yun, hindi po yun na-check noon, hindi po yun nabantayan ng taong bayan. Kaya nga mahalaga talaga itong social media Dahil mabilis po natin. Hindi po tayo makakaasa sa mga mainstream media, pasintabi po sa ibang mga mainstream media na alam mo naman po namin, kilala po namin kayo, no? Na talagang nakakiling po kayo kung saan po kayo nakikinabang. Wala po akong binabanggit dito, mga kababayan. Pero ramdam po yan ng taong bayan. Kaya napakahalaga po ng social media na ito at yung mga viewers sa social media kasi doon po nakaka-update kayo at mas mabilis kayong nakakapag-react. Nakikita kaagad kung ano po ang ginagawa nilang katarantaduhan. Naalala nyo yun mga kababayan? Mayroon po silang isiningit na word doon. And, or lang po yun. Senate or House of Representative or Congress. Senate or Congress. Na sa madalit sabi mga kababayan, pag nakaperma na po, nakalikom na po ng perma, yung PI ni Tambaloslos noon, pwede na pong isagawa na maging Prime Minister itong si Martin Romualdez that time, sila na po ang gagawa kasi mayroon pong or. It's either Senate or Congress. Na sa ating batas po mga kababayan, pag-uusapan muna sa lower at pag-uusapan sa Senate, magkaiba po. Maaring pumasa sa lower, sa Congress, hindi pumasa sa Senado. Maaring pumasa sa Senado, hindi rin pumasa
sa Congress. Pero dahil doon sa word na or, kahit isa man lang sa kanila doon, papasa na po yun mga kababayan at magiging Prime Minister si Tambaloslos. Forever na po siyang magiging diktador at magiging magnanakaw. Gets nyo mga kababayan? Parang ganito rin po ang lumalabas. Siningitan nila ng salitang fund balance. Napakaliit mga kababayan, no? So puntahan natin ngayon. May isang abogado. May nakita akong post, mga kababayan. I-share ko sa inyo ano ang kanyang post. Kasi hindi ko pa po ito nababasa, no? Sabay-sabay natin itong basahin. Paano ba nagawa ni Recto ang napakatalinong galaw na ito na tila ba ngayon hindi pa sila pwedeng parusahan. Na isa namang maliwanag ito mga kababayan na kung hindi po ito na-check, wala pong nagreklamo, makukupit talaga nila. Di ba? Illegal. Pero ang problema, napakatalino. Kasi ngayon, mukhang wala silang kaso dito eh. Tingnan natin kung paano nila ito ginawa. Ay, ano ba yan? Ayon po dito sa post nitong isang abogado mga kababayan, ito po si Attorney J. She avoids Recto's memo orders return of 60 billion PhilHealth funds. Ito po yung kanyang post. Ayan mga kababayan, si Recto, nakikita nyo dyan, no? Basahin natin, ha? Sabay-sabay natin basahin ang post ni Attorney J. Dito po sa Facebook. 13 hours ago. Sabi dito, gusto niyong malaman kung bakit mali ang ginawa ni E.S. Recto dito? Ito ang buong kwento. Ayan mga kababayan, ito pala ang buong kwento patungkol dyan. Noong 2023, nang ipinasa ang 2024 General Appropriation Act o GAA ng Kongreso, may isiningit silang maliit na batas na hindi gaanong napansin ng karamihan nating mga Pilipino. Ito na nga yung sinasabi siguro mga kababayan. Yung maliit na batas na yon, fund balance. Nakapaloob sa special provision 1D nito na lahat ng excess at idle funds o sobra at hindi kailangang pondo ng lahat ng mga GOCCs o mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno ay pwede nang ilipat sa National Treasury. Ito upang gamitin ng gobyerno para sa unprogram appropriation nito. At karamihan sa unprogram appropriation na ito ay ang mga kontrobersyal na flood control projects ng gobyerno. Dahil sa batas na ito, gumawa naman si then Finance Secretary and now A.S. Recto ng Circular number 003-2024 na nagbibigay ng mga patakaran kung papaano ililipat ang mga pundong ito. At dahil sa dalawang batas na ito, na ilipat nila ang 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion mula sa PDIC papunta sa National Treasury at ginamit ang karamihan nito upang mapunduhan ang mga flood control insertions ng ating mga pinuno. Ang problema sa ginawa ni E.S. Recto ay hindi naman excess or idle funds ang kinuha nila mula sa PhilHealth at sa PDIC mismo. Dahil may pinaglalaanan na ang mga ito at nasa batas pa ang mga dapat paglaanan nito. Tama, yung PDIC, insurance po yan mga kababayan ng pera na mga nagsisaving sa bangko. At ang PhilHealth para naman sa mga tao at sa kanilang mga sakit kung magkakasakit sila. Dahil may pinaglalaanan ang mga ito at nasa batas pa ang mga dapat paglaanan nito. Halimbawa, pagdating sa pundo ng PhilHealth, maliwanag ang batas na gagamitin lang dapat ito para pababaan ang contribution ng mga membro nito o dagdagan pa ang mga serbisyo nito. Kaya tama ang naging desisyon ng Korte Suprema dito. At sinabi ko na rin ito sa mga naunang akda ko tungkol sa issue na ito. Unconstitutional ang ginawa ni E.S. Recto dahil gumawa siya ng utos at ipinatupad niya ito kahit maliwanag na labag sa batas ang mga ito. At kung mapapatunayan sa korte na sinadya niya pa ring gawin ito kahit dati pa niyang alam na labag sa batas ito, pwede rin siyang makasuhan ng plunder o pandarambong at technical malversation dahil dito.
Sa madaling salita, ginamit nila sa mali ang pundo ng PhilHealth at PDIC upang mapunduhan lang ang mga flood control projects ng gobyernong ito. Nag-nosebleed na ba kayo? Pasensya na kung pahirap na ang lessons ninyo. Pero kailangan ninyong malaman ang mga maling galawang ganito ng gobyerno para hindi na muling ulit ito. Babawi na lang ako sa maags ngayong Pasko. Babawi na lang ako sa mags ngayong Pasko. Ay, mags. Ay, hindi ko alam. Baka mag-ano siya ng mags, mamimigay, no? Ayan mga kababayan, nagets nyo po ba? Nagets nyo po? Maari po pala masampahan ng kasong plunder, malversation itong si Recto kung alam niya na in the first place pa lang na illegal itong kanyang ginagawa. Mga kababayan, yan po ang maganda ngayong susunod nating aabangan, sapagkat mukhang ang tali-talino po nilang humanap ng paraan para makapagnakaw, mga kababayan. Pero ako, no, hindi man po ako abogado, perhaps marami sa ating mga viewers dito ay katulad ko ordinaryo, pero marami rin sa aking mga viewers ang mga matatalino at mga may mataas na mga pinag-aralan, no? May mga doktor, general, kung sino-sino pa, abogado, siguro baka mayroon tayong nanonood na mga abogado. Pero bilang isang ordinaryong Pilipino, naiintindihan ko, on the first place pa lang, illegal na itong ginawa ni Recto. Bakit? Kasi mayroon na siyang intent na kunin na alam naman niya, alam naman niya nasa batas ang pera na yan para lang sa PhilHealth, doon lang sa tungkol sa mga may sakit. At yung sa PDIC, kaya ka po nagbangko. Pag nagbangko ka, alam mo po ang magiging regulasyon, ipapaliwanag sa iyo ng bangko, sino rito yung may mga savings account. Sige nga po, comment nyo nga po dito. Di ba, mayroon nakikita tayo doon sa terms ng bangko, mayroon tayong insured, no? Insured tayo ng 500,000 yata yung pera. Halimbawa, may pera ka sa bangko ngayon, may nakasulat doon na PDIC insured 500,000. Tama ba? Hindi. So, kinuha mo yung pera, Recto, alam na alam mo yan, Recto, kasi ikaw rin, may bangko ka rin. Alam na alam mo yan, Recto, dahil isa ka rin sa member din ng PhilHealth in Universal. Alam na alam mo na ang pera sa PhilHealth ay hindi mo dapat pakialaman at ilipat dalhin doon sa flood control. Tama hindi? Alam na alam mo rin na yung pera ng PhilHealth para sa may sakit. At alam na alam mo yung pera ng PDIC para sa insured money ng mga savings account ng mga Pilipino na depositors. So maliwanag sa sikat ng araw, kung akong tatanungin bilang isang ordinaryong Pilipino, guilty itong si Recto. Kasi alam niya na for the first place. Mga kababayan, ito'y opinion ko lang. Hindi po ako nagmamarunong. Pero alam ninyo rin na si Recto, alam niya yan. Na lahat ng pera na yan ay hindi yan para sa flood control. Gets nyo mga kababayan? Comment nyo po kung agree kayo sa aking analysis at opinion. Kung hindi naman, wala akong magagawa. Diba? Comment na lang nyo po dyan mga kababayan. Lapit-lapit na yan mga kababayan, diba? The Recto reckoning from finance fixer to floodgate at plunder, sabi dito ni Jason Sa. In the sweltering and underbelly of Philippine politics, where corruption festers like an untreated wound. Yan mga kababayan, post po ito ni Jason Sa. So, nako, Recto, malapit-lapit na ang reckoning. The Recto reckoning. Malapit-lapit na yan mga kababayan, no? Kasi ito na po, no? Hindi na po pumapayag, sabi nga ng Korte Suprema, tama na ang palusot, tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Hindi po ako may sabi niyan. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong, lalo na't inatasan kami ng konstitusyon
bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing. Hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan. At lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Justice Amy Lazaro Javier. Madam, Your Honor, may hinaing po ang taong bayan patungkol dito sa pagbitbit, pagdala nila kay Tatay Digong doon sa dahig. Ano po ang inyong masasabi? Aksyonan nyo naman po yan. Milyon-milyon pong Pilipino ang hindi pong sang-ayon sa ginawa nila kay Tatay Digong. Baka naman, Madam, baka naman yung 2025 GAA budget, baka naman, Madam, aksyonan nyo na rin. Total, 2024 naman ito. GAA tungkol dito sa nangyaring PhilHealth, pagnanakaw ng PhilHealth funds. Baka naman, Madam, aksyonan nyo na rin yung 2025 dahil, di ba, na ano lang yun, nalipat-lipat lang ng date yung oral arguments noon. Naalala nyo mga kababayan, before election, naalala nyo yung 2025, isinampa po sa Supreme Court nila Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab ang patungkol po sa 2025 GAA budget, mga kababayan. Ngayon, wala pa pong action dito, Madam. Baka naman, pwede nyo nang buksan uli yun or i-prioritize nyo na yun kasi matindi po ngayon, Madam. Kung talagang hindi kayo nagbibingi-bingihan dyan, aksyonan nyo na rin po yun. Kung hindi po kayo nagtutulog-tulugan, baka naman, aksyonan nyo na rin po yun, Madam. Maraming salamat, Madam, dahil nandiyan kayo na hindi kayo nagbibingi-bingihan at nakikinig kayo sa taong bayan. Aping-api na po ang taong bayan, Madam. Aping-api na po. Aping-api na po sa nangyayaring ito, mga kababayan. So, ayan po. Maganda po itong nangyayari ngayon sapagkat ang Supreme Court ay mukhang gising na at hindi na po natutulog sa nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Panoorin natin. Lipat tayo. Balikan lang natin, mga kababayan, yung issue sa Bukana dahil nalaman na po ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara doon sa dahig. At ano bang reaksyon ng mag-ama patungkol nga po dito sa Bukana, mga kababayan, o sa Bukana Bridge na mukhang inangkin ni Marcos, pinahiya pa niya yung mayor ng Davao, mukhang binastos pa niya, hindi lang niya basta pinahiya, binastos pa niya sapagkat hindi man lang niya in-invite. Samantalang siya naman ang talagang hindi welcome doon sa Davao. Dahil hindi rin naman din niya alam at hindi niya project yung Bukana Bridge. Ang kapal lang ng mukha talaga. Saan kaya humihiram ng pampamanhid, pampakapal ng mukha ito? Doon kaya sa pulburon, mga kababayan, sinasabi ng kanyang ate. Tanong natin si Vice President kung ano ang nasasabi ni Tatay Digong tungkol dito. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil
hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Totoo naman talaga mga kababayan. Rodrigo Duterte. Ito naman talagang China at saka Dahil hindi siya tumigil. China at saka si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte ang bigyan naman sana ng kunting credit dito, no? At lalo na po itong China dahil wala pong fund dito, no? Pera talaga ng China ito. Kumbaga, regalo lang po ito sa mga taga Mindanao, particular dyan sa Davao. At kung hindi pa po kayo nakakapunta ng Davao, mga kababayan, isa po yan sa napakalaking halaga po. Dahil magsisilbi po yung shortcut or diversion road. Kasi sobra, alam nyo naman po natin, sa buong Pilipinas, halos traffic na po lahat eh. Magugulat ka nga po eh, yung dating mga, ako nang pumunta ako ng Samar, hindi naman po ganun, no? Ngayon may mga traffic na kahit sa mga probinsya. Kaya pero ang kagandahan mga kababayan nung si Tatay Digong na naging presidente, ang dami pong mga diversion road. Ito Calbayog City ang nagawa ni Tatay Digong diyan. Nakapagpagawa po si Tatay Digong ng bagong airport po ng Calbayog City. Check niyo po, Calbayog City, Samar. Napakaganda po ng bagong airport diyan. Diversion road diyan sa Calbayog City mismo. At coastal road, may pinagawa din dyan, mga kababayan. Yung lahat ng yan, napakalaki pong tulong. Dahil ang Calbayog City po ay nagkaka-congested na po yung mismong syudad na dinadaanan dati ng tawag namin yan, Primera Calle nung araw. Yung daan po yan na mula Maynila papunta po ng Tacloban, papunta ng Leyte, papunta ng Mindanao, Surigao, Davao. Yan po mga kababayan. Ginawan po ni Tatay Digong dalawa, coastal road at saka bypass road. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kahit saan magpunta ka mga probinsya, napakadaming mga nagawang mga bypass road, coastal road ni Tatay Digong. At mga airport, sa Bicol, may airport din na pinagawa dyan, di ba? Hindi naman kakampi ni Tatay Digong yan. Alam naman po natin kay Leni yan, sa mga dilawan yan. Pero wala pong pakialam si Tatay Digong. Itong si Marcos, nang maupo, lahat ng mga, yung unang-una yung train, biruin mo, hindi naman ikaw Marcos ang makikinabang eh. Taga Mindanao. Yung train, pinatigil mo. Hindi, ay naku. Katulad nito ngayon, hindi mo na lang ito napatigil dahil hindi ka may hawak ng pera nito eh. Tingnan nyo, ito ang matinong project kasi hindi sa'yo galing. Pero lahat ng sanyong galing, puro mga palpak lahat. Mga tulay, yung sa Isabela, di ba? Sa Kabagan Isabela ba yon? Wala pang isang buwan, gumuho na. Oh, di ba? Anong yung pagmamalaki mo, BBM? Wala eh. Pagkatapos, wala ka pang utang na loob. Ipakulong mo pa. Patapon mo pa sa dahig si Tatay Digong. Pagkatapos, wala ka pang kinikilalang pasasalamatan dyan. Hindi naman malalagay yan dyan. Pagkatapos, napaka-anti-China nyo pa narrative. Biruin mo ang laki-laki ng perang binigay ng China regalo dyan. Pati pa yung binundo nga
Binondo Escolta Bridge. Binondo Intramuros. Binondo Intramuros Bridge. China din yan. Dahil sa pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa China. Kayo, ano bang binigay ng Amerika? Hindi po tayo pro-Amerika, anti-Amerika, pro-China, anti-China. Hindi po Realistic lang tayo dito, real talk lang tayo. Ano ba ang naibigay ng China at ano ba ang naibigay ng Amerika na tulong sa atin? Maghanap nga kayo. Anong naibigay na tulong? Sige nga, anong naibigay na tulong? Yung EDCA sites? Di ba ang tulong na gagawin yan, sinabi ni Marcos, tutulong yan sa mga calamity. May mga pagbaha, mga lindol, kung ano man mga sakuna. Nasaan sila? Mga bagyo, di ba? Nasaan sila? Nitong mga nakalipas na mga bagyo, tumulong ba? Wala ka naman nakitang isang pisot na Amerikano na tumulong dyan para magligtas ng ating mga kababayan sa bagyo nung panahon nung dyan sa Cebu na maraming mga namatay, di ba? Yan, mga kababayan, sana makita ninyo. Malaman po ninyo ito. At isa pa ito mga kababayan, bago tayo magtapos ito, reaksyon na lang natin itong bida-bida mga kababayan. Ito, nagbibida-bida kasi nakapost po ito sa ating Facebook mga kababayan. Paki-like at paki-share nga po ito mga kababayan. Nandun to sa Facebook po natin, sa BMR channel. Bato nila Rosa nakapabor yun. Matod ba niya, kita ng pattern. Paisog-isog ko no, pag nas poder, pero wala na, kitoy ng ikog. Nakalimot man yung tao ni Stonius panahon nga gidakop siya. Piti man gani imong hadlok ka, pasig imong gikalimtan nga nakaihi ka. Grabing kansyaw ni Tonyo kan Senator Bato nila Rosa nakapabor yun. Matod ba niya, kita ng pattern. Paisog-isog ko no, pag nas poder, pero wala na, kitoy ng ikog. Nakalimot man yung tao ni Stonius panahon nga gidakop siya. Piti Bato. Ayan mga kababayan, sabi nga dito nitong si Sir sa Bisaya, sa Tagalog, nakalimutan ni Trillanes nung hinuli siya noon. Siya ay nakaihi daw po sa kanyang salwal. Nakita nyo yung pattern, yung mga tapang-tapangan kapag sila ay nasa puder, ganon, pero kapag nakabahag na yung buntot, tago, di ba? Ayan. Kantsaw na kantsaw po itong si Trillanes, mga kababayan, dito kay Senator Bato. Hoy. Si Lacson, kantsawan mo rin dahil nagtago din si Lacson nagtago din si Lacson noon. Senador din si Lacson noon, di ba? Nagtago din si Lacson noon. Senador ba si Lacson na noon nung nagtago siya? Hindi rin si Lacson nagpahuli, di ba? Dahil alam ni Lacson, illegal. Tama hindi, mga kababayan? Si Senator Bato, tama ba ang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi, illegal. Illegal yan, yung ginawa nila kay Tatay Digong. Pinagpapaliwanag na nga ngayon malapit na, 29. Pag hindi kayo nakapagpaliwanag, kung tama ba ang ginawa ninyo kay Tatay Digong, makakauwi na si Tatay Digong dito, patunay yan na illegal yung ginawa ninyong pagkidnap kay Tatay Digong. At ngayon, gusto nyo pa makadalawa? Ngik-ngik nyo! Nagdudunong-dunong nga to si Trillanes. Kita mo naman, mukhang naihi ka daw yata sa salwal nung ikaw naman ang naharap sa ganyang di ba? Natandaan mo pa yung sinira mo yung hotel dyan sa Makati? Di ba? Ikaw talaga yung totoong maninira sa bayan nanira ka diyan sa hotel sa Makati, private yan ikaw yung utak di ba mga kababayan? So yan po, kung ako man hindi ko po kinukonsinte si Senator Bato, pero pattern lang din yan kay Senator Lacson dahil alam niya hindi niya po kasalanan at wala siyang kasalanan ayon kay Senator Lacson. Dahil nagtago siya hindi siya nagpahuli, di ba? Ngayon, alam din ni Senator Bato, illegal. Wala rin sa tama at hindi rin tama yung ninyo. Ginagawa ninyo. Bakit ako magpapahuli sa inyo? Yun ang kay Senator Bato. O di sabihin mo rin yan kay Senator Lacson. Galing-galing mo mag-komentaryo. Akala mo naman sino kang napakatapang din. Trillanes. Bato nila Rosa nakapabor. Mahiya ka rin naman sa balat mo.
Yan po mga kababayan. Ito pala yung sa Tatay Digong yata mga kababayan tungkol dyan no. Pakinggan lang natin ng konti. Yung tungkol dyan sa Bukana, ito yata mga kababayan eh. You know, let me just a few words before I read my speech. Total, marami ka pages. Oh, wala na. I purposely asked for a late afternoon opening, inauguration, or whatever. Naman ko ko'y hyperhidrosis. It's excessive sweating, and it can exacerbate the whole. Murag ko say basta basa na murag ko nakaihi hasta ang tanan basa. So ibo kong panhion og alas 2 alauna para mag open og bridge. Bungkaga na lang na kaya ko maabot. I kind of this is an abnormal thing. Mga kababayan, ito po pala no. The Duterte Legacy, the Davao River Widening Project or Bukana Bridge was started during the time of former President Rodrigo Duterte. The project aims to improve the coastal road network and reduce traffic in Davao City. The 477-meter bridge, which with six span and extra-dose design, was made possible through a $60 million grant from the Chinese government. Here is the full speech of former President Rodrigo Duterte during the inauguration of the Davao River Widening Project Bukana Bridge last May 24, 2018. Ito pala yun mga kababayan. So panoorin nyo na lang po ito sa SMNI Integrated News. Medyo mahaba-haba po ito mga kababayan. So hindi na natin ito i-play dito. 36 minutes kasi ito, no? Pwede nyo po itong panoorin. Puntahan po nyo sa SMNI Integrated News. Itong The Duterte Legacy. Patungkol nga po dyan sa Bukana Bridge mga kababayan. Ano ho? Yan po yan mga kababayan ang totoo at tunay na kwento patungkol po dyan sa inangkin at credit grab ni Marcos Jr. Ang bagong proyekto na regalo lang po ng China sa Pilipinas. Dahil po maganda ang relasyon po natin sa China. Okay? So maraming salamat mga kababayan. At sa kabilang banda naman, ang regalo po ni Marcos Jr. na nakuha po sa US or Amerika ay yung 1% tariff. Palakpakan natin mga kababayan. Bilyon-bilyong halaga po ang 1% na nakuha na regalo ni Marcos Jr. dahil po sa kanyang pagsipsip sa Amerika. Yan po yon mga kababayan. While dito po sa China ay Bukana Bridge at 3 billion peso lang naman ang halaga ng binigay na libre, walang utang mga kababayan. Alright? Muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel, panonood, paglalike at pag-share. At syempre pa, kung kayo po ay may komentaryo, opinion, huwag po kayong mahiya, i-comment nyo po dyan sa baba, pakilagay nyo na rin po ang inyong lugar at nang mapusuan po natin yan, pag-uusapan po natin sa comment section. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!